Sarap. 4S1M Street Core Silent Killer Pipe. Let's go. Tangina, napakaswabe. Yo, magandang hapon sa inyo mga tol. So i-review natin itong pipe ko na 4S1M na Street Core Silent Killer Pipe. Isa sound check natin itong mga tol. Yan. So ang dami kasi nagtatanong kung ano yung tunog talaga na itong 4S1M na Street Core, pang Aerox V3. Pwede din to pang Aerox version 2 tapos NMAX version 2. Alam ko sa 3 pwede. So i-road test natin, sound check, tapos ano yung pros and cons pag sa stock na mga ganitong pipe. So tara mga tol, pagas muna tayo sa Petron. Let's go. So sana naririnig nyo yung pure sound netong 4S1M Street Core na Silent Killer Pipe. So ito yung isa sa mga pinakamurang Silent Killer Pipe. Pasok na pasok sa mga budget. So meron na ito pang click, Mio, etc. Check nyo na lang yung page ng 4S1M kung ano yung availability na para sa motor. So ito yung tunog niya mga tol kapag pipigaan mo. Yan, ganyan. Ganyan ka-smooth yung tunog niya. Pagas muna pala tayo dito sa Petron. 95 boss. Full tank. Ang ulan. Ulan ng ulan ngayong araw. Taki na, grabe full tank ngayon, oh. 426 ay 29. Thank you. So tara, balik tayo sa topic. So ang unang-una nating ite-testing is yung sound check. Let's go. Napakapino ng tunog niya mga tol. Basta may something na tunog siya na parang may backtone, pero di naman ganun kalakas, saktuhan lang din. Yan, ganun lang. So ang bola ko dito mga tol, 313, 310. And yung sa RPM ng motor ko, hindi ko lang sure kung malambot na to kasi ilang months na rin hindi ko napapalitan yung mga springs. Ganun yung RPM niya, siguro dahil sa bola. Kasi yung iba, gumamit na itong pipe, wala do RPM. Pero feeling ko kasi stock CVT, stock yung CVT nila. Napakasarap pigaan, napakasarap ng tunog. Hindi ganun kaingay, hindi rin ganun kabulaw. Ano yung pinagkaiba sa stock nitong pipe? Yung takbo, tsaka yung performance. Sa performance muna tayo syempre. So kapag ikukumpara sa stock, syempre ilang months ko na rin nagagamit tong Aerox. Ibang iba yung power ng motor ko ngayon kumpara dun sa stock pipe. Pero syempre, hindi porket bumili ka ng pipe, hindi mo na itotono yung motor mo. So kailangan mo pa din tonoin mga tol, kasi pag sinalpa mo ng ibang pipe yan, tapos sa stock CVT, promise, iba yung takbo kumpara dun sa sa stock. Pero napakaswabe ng motor mo kapag stock pipe din. Basta pag all stock, hindi pang wala pa pinapalitan, swabing sabi. So kung pinalitan mo na ng pipe tulad na itong Street Core, need mong mag-adjust ng CVT. Ang ginawa ko sa CVT ko, nag-ano ako ng bola. Tapos nagtigas ng kaunting-kaunti lang dahil stock lang naman yung motor. Siguro yung adjustment ko noon, yung bago yung mga springs, 1-2, tapos 1-2 center spring, tapos 1,000 clutch spring. Yun yung settings ko. And sa washer naman, 1mm lang ata yung nalagay ko, not sure. Kasi mabigat din naman ako. Kaya ganun yung timpla ng bola ko. Pero iba-iba pa rin naman ang tono mga tol. Nakadepende sa weight nyo yan. Tsaka sa CVT tune. So ang next is ano ang pros and cons kapag gumamit ka ng mga ganitong pipe. So para sa akin, opinion ko lang to mga tol. Yung cons is kapag nagpalit ka ng pipe tulad ng ganito, syempre magastos. Magtotono ka na magtotono sa CVT. And share ko din, meron na si Moto Brothers for Aerox version 3 remap na hindi na kailangan magbutas ng ECU.
So soon, magpaparim up tayo kay Boss Bry gamit itong pipe. Sorry guys, bumabakbak pa din tayo kahit maulan na. So yun lang yung cons niya. Magastos talaga sa CBT kasi magtotono ka nga. And dagdag na rin pala natin, dagdag na rin pala natin yung ano mga tol, may isa sa mga issue niya, yung bakal sa taas, yung upper bracket niya, nagkaroon ng bitak, hindi ko alam kung bakit. Kaya sabi ko, bakit may unusual na tunog na hindi naman siya sa loob ng pipe eh, nasa labas. Pag check ko ng bracket sa taas, may mga crack. Eh yung mga nakakapraning eh. Yung una nga akala ko sa magneto banda. Ang pros, masaya siya gamitin dahil may ugong yung motor mo. Nag-adjust ka ng CVT. Syempre, kumbaga kikilitiin mo yung tamang tono na para sa pipe at para sa timbang mo. And ang pros, isa sa mga pros pala na itong pipe na ganito mga tol, street legal. Pwede sa Marikina, pwede sa mga masisela na lugar to. Kasi ang decibel nito nasa 80 plus lang eh. Halos kasunod lang ng stock. May backtone lang siya, pero hindi ganun kaingay mga tol na katulad sa WF, E-Tech, yan. So sa power nito, tangin na, pwede na. Tapos mura pa. So ang bili ko dito mga tol, sa Orange Shop kasi ako bumili. Kadalasan talaga ganun eh. Kapag tamad pumunta sa Caloocan, tamad pumunta sa mga physical store, sa Shopee ako bumili nitong pipe. So nabili ko siya ng 3.5 lang. Murang-mura lang siya nung nabili ko. Nag-sale kasi to nung una nasa 4.5. Kung napapanood nyo yung mga previous ride vlog ko, makikita nyo doon kung ano yung takbo ng motor ko sa pipe na to. Kasi the rest, CVT pa din ng ang sasalba sa kiliti mo. Kasi sa akin, bonus na yung tumulot ng motor. Ang gusto ko lang, maging maganda yung takbo, maganda yung maging alis niya. Yun, mas trip ko lang talaga ngayon yung makuha yung timpla, kunyari daily. Yan, ganitong RPM oh. Woohoo! Sarap. 4S1M Street Core Silent Killer Pipe. Let's go. Tangina, napakaswabe. Pero meron din naman alternate na pag wala nang stock yung mga ganitong pipe, meron naman G-Racing na Silent Killer Pipe, TSMP, WF. Yung mga yan, ayun talaga yung mga medyo mataas yung presyo kumpara dito sa Street Core. So yun lang, ang rate ko sa pipe na to, 8 out of 10. Pasok sa budget, pasok sa kahit anong lugar, at madaling irehistro. Hindi ka mahihirapan dahil pasok ang decibel meter sa LTO. So yun lang, sana nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga experience dito sa pipe na to, na 4S1M Street Core Stage 1 Silent Killer Pipe na para sa mga stock bolt-on. So di ko sure kung pwede sa kargado to kasi napakaliit ng niya, ng tip. So soon magpaparim up tayo kay Boss Bry ng Moto Brothers and CBT Tuning by Kuya J Works. So abangan nyo yung next vlog natin. Mag-subscribe na para updated ka sa aking YouTube channel. Lagi kayong mag-iingat mga tol. Kita-kits sa next video. Bye bye.